Kumusta po OTG friends and welcome back to our channel. My name is Ray, your chef on the go, and for today's video po ay samahan niyo ako habang ako'y nag-gardening muna, and then meron tayong pag-uusapan na magandang topic ngayong araw na to ha. Medyo marami-rami tong tanong na to ni Kabayan, pero unti-unti natin siyang hihimayin ha. Ito, maganda po tong topic niya ha. And if you are interested, please keep on watching. At ayan nga po yung tanong ni Kabayan. Medyo mahaba-haba yung tanong niya, no? Pero maganda po ha. Ako po, personally, ay nakikita ko yung sarili ko sa OTG friend natin na to na nagtatanong ha. Kasi ganito rin po ako mag-isip nung ako ay nag-aayos pa habang nasa Pilipinas pa ako. Siyempre, gusto natin ready tayo kapag tayo sumabak na sa Australia. Bago nga po palang lahat ay congratulations po sa inyong 482 visa. Salamat po sa inyong comment at message ha, kasi nagkaroon tayo ng magandang topic ngayong araw na to. And as always po, if you like this video, kindly hit the subscribe button, like, share, and don't forget to click the notification bell so you never miss a new video. Ngayon po, ito yung question number 1 niya. Need ko po bang magkaroon ng Australian bank account, TFN, and health insurance bago dumating ng Sydney? Ang sagot po dito ay yes, kailangan nyo po lahat ito. Pero, ito po dito nyo na po siya gawin pagdating nyo ng Australia. Sa experience ko po kasi, nung unang dumating ako rito, ay kailangan nyo po kasi na personal kayong pupunta doon sa bangko kapag kayo ay nag-open ng bank account. Yung pong bank account ninyo ay dito nyo yung ipapasok ng employer natin yung ating salary. Ayan po, syempre kailangan yung physical presence natin doon sa bangko kasi titingnan nila yung ating mga documents gaya ng passport at saka visa, and then pipirma po tayo ng mga documents doon. Yung parang nag-o-open din tayo ng bank account sa Pilipinas. And then, ako kasi on that day, nakuha ko na rin yung aking physical na ATM card. Karaniwan po, yung ating account dyan ay tinatawag na transactional account. Yun yung kung saan pumupunta yung ating salary. And then, i-offer kayo ng bangko kung gusto nyo rin na mag-open ng savings account. Kung may dala po kayong pocket money, ituturo sa inyo kung paano mag-deposit doon sa inyong savings account. Doon din nung araw na yon. Ngayon naman po, yung TFN or yung tax file number. Mas maganda rin po na dito na rin ninyo yan asikasuhin pag nandito na kayo sa Sydney. Ako po kasi nung kami ay pumunta doon sa aking first employer, nakahanda na yung application ng aking TFN. Bale, doon ko na yun pinilapan sa venue, and then sila na po ang nag-submit Pero case to case basis po ito Pwede rin po na kayo ang mag-apply kapag nandito na kayo. May related video po tayo kung paano po mag-apply ng tax file number. Ilalagay ko po yung link sa baba at pwede nyo po siyang sundan. Ngayon naman po, about sa health insurance ay tip ko po sa inyo, mas maganda na rin po na dito na rin kayo mag-apply kapag nasa Sydney na kayo. Isang advantage po kasi kapag nandito na kayo ay pwede po kayong magtanong-tanong doon sa inyong mga magiging kasamaan sa trabaho kung ano yung binili nila na private health insurance. Second po ay makikita nyo yung mga advertisement na yan. Tapos pwede nyo pong i-compare yung mga product
At syempre po yung presyo, ha. Sa mga nag-uumpisa pa lang po dito sa Australia, isa po sa mga kondisyon ng ating 482 ay ang pagkakaroon at ang pag-maintain ng private health insurance habang tayo ay nagtatrabaho rito. Ngayon naman po, yung second question niya ay related din siya dun sa unang question, ha. Sabi niya po, posible po ba makakuha ng mga ito or better pagdating na lang? Ang advice ko nga po sa inyo ay pagdating nyo na lang po dito, ha. Unang-una po kasi ay kailangan nyong ilagay doon yung inyong address here in Australia. Kasi po doon ipapadala yung mga sulat at saka yung inyong mga card. Halimbawa nung inyong TFN number at saka yung private health insurance card, doon na ipapadala sa address ninyo dito sa Australia, ha. Kaya po, yun po ang sagot sa inyong katanungan, ha. Mas maganda po na pagdating nyo na lang dito, saka nyo po ayusin tong mga ito. Okay po? Ngayon naman po, ito yung third question niya. Tinatanong po ba or hinahanapan ito ng immigration officer sa airport sa Pilipinas, ha? At complete documents naman po ako with OAC and Polo verified documents. Ako po, sa experience ko nung aking departure from Pilipinas going here sa Sydney nung aking first employer ay hindi naman po ako tinanong ng bank account. Hindi naman ako tinanong ng TFN at hindi rin ako hinanapan ng private health insurance, ha. Ito yung departure sa atin, ha, sa immigration sa atin at saka sa arrival dito sa Australia. Hindi naman ako tinanong. Siyempre po, kapag ipinigay ninyo yung inyong passport, nandun yung kontrata, nandun yung visa, nandun yung OAC, yan nga po yung mga binanggitin nyo. Ako nga, wala ako nung Polo verified documents na yan, nung umalis ako. Pero, yun po yung mga kailangan nyong ipakita sa kanila. Plane ticket po at saka boarding pass, huwag nyong kakalimutan. At saka po, kung merong konting pocket money, magdala rin po kayo. Sana po ay nakatulong. Good luck po on your journey. Kita-kits po down under. Salamat po sa panonood and God bless!